Good morning mga kadugo. Andito ako sa kennel, no? Katatapos ko lang maglinis. Ayan yung mga mababait ko. Si Buntis, no? Andito ko is, itatakal ko yung tanong sa akin ng kaibigan natin, taga Santa Rita, Pampanga, si Sir Ramon. Breeder din siya ng exotic pets. Exotic, alam naman natin mga exotic, di ba? Ibon na kakaiba, tsaka yung iguana, yung mga ganun. Sabi niya, sir, tagal ko ng follower yun. Nagko-comment-comment pa ngayon sa Facebook ko tsaka sa YouTube. Yung sir, gusto kong mag-ship sa... Actually, hindi daw siya mag-ship. Magdagdag siya ng ibibreed aso. Paano daw ba sistema at okay daw ba ang kita? Kita kagad tinanong. Siyempre, beginner eh. So ako kasi pag tinanong ako, sinasagot ko yung kung ano yung naranasan ko. Ayoko silang iligaw. Real talk to, real talk. Kasi may 4 ako natulungan nun, halos ayaw din nila mag-breed. Kasi nadi-discourage daw sila sa napapanood. Ang mamahal daw ng mga price na binibiling pagkain ng aso, mga dog food. Mayayaman po yun eh. Kaya nilang bumili ng 1 kilong dog food, 190 pesos. Sa dami nito. Mas marami pa nga iba, di ba? So ako talaga rice lang. Pero, meat ang mga hinahalo ko. Pure liver ng chicken, pure neck ng chicken, pure ulo ng chicken, pure gizzard ng chicken, pure beef sodas, pure pork sodas. Kasi kaya iba-iba yun. Ang mga Siberian kasi, ang mga Shih Tzus, picky eater yan. Kailangan iba-iba yung diet nila. Kaya iba-iba yung ulam nila every 2 days, 3 days. Iba-iba yan, iba-iba talaga. So, gano'n, no? Rice lang talaga ako, tapos sinhalo ako ng pure meat. Protein yun. Tingnan nyo naman ang mga katawan yan. Puro solid yan. Walang nagkakasakit yan. Iba yung protein. So, kung may pera din ako, puro dog food siguro. No? Kaya lang, simpleng breeder lang po tayo. So, yung mabalik tayo sa tanong ni Sir, magkano nga ba kinita ko? Real talk to, real talk. Gusto ko kasing magpursu si Sir Ramon. Sample ko ako, 3 ang babaeng aso ko. Isang Shih Tzu, isang Woolly Siberian, isang Malamute, Giant Husky. Si parents nito, nanay nito is Malamute puro. Yung tatay is Giant Husky. So, ganun siya, kaya ang laki. Kaya ang laki-laki. Mataas yung dugo niya ng Malamute niya. So, ito, real computation to. Gaya na sabi ko, 3 lang ang babae ko sa ngayon. Okay? Dito tayo sa experience ko, no? Yung Shih Tzu kong babae, twice po nanganganak ang aso at twice a year. Yung Shih Tzu kong babae, nanganak yan last year, 4, tsaka 3. So, 7 puppies ang pinroduce sa akin niya kasi may edad na eh. 7 puppies. Nabenta ko po ng 6,000 yun. Yung iba 5, pero mostly 6,000. So, kung 7 yan, i-compute natin sa 6,000, 6 times 7, 42,000 po ang kinita ko sa kanya sa twice niyang panganganak sa 1 taon. Sa Shih Tzu po yan, tandaan niyo 42. Mahina pa yan kasi kung bata-bata yan, nagwawalong anak yan eh. Hinaano ko ngayon yung sample ko yung last year talaga. Tapos si Pickles, ito, good producer to yan. Nanganak siya last year ng 8 and 7 puppies. So, 15 puppies. Nabenta ko po yan is 10 tsaka 12. So, dalawang 10 yata yun, tapos the rest puro 12 na. So, kumpitin natin ng 12 po, 12 ba? Parang hindi mahirap sa map eh. Ito magaling eh, magaling lang sa kisis eh, nung nag-aaral tayo. So, 12 time is 15. Ilan po yun? 15 times 10 is 150,000. So, meron pang dalawa, kasi 12 yan eh. Plus 24,000 pa. 150,000 plus 24, 174,000 po. Ang kinita ko naman kay Pickles, yung dalawang anak niya sa loob ng 1 taon. 174,000 plus yung 42, ilan po yun? Hindi ba? Ganun kalaki.
200,000 something. Okay? Sa isang taong ko pong kita yun. 194 plus 42. Magkano yun? Ganun kalaki. Real talk po yan, ha? Real talk. Kaya lang talaga naman medyo binabayaran tayong credit card kaya hindi nararamdaman. Pero itong year na to kasi, itong susunod, 3 na sila. Yan na, nagsimula na. Actually, 3 yan, sabay-sabay. Kaya lang si Pickles na pabayaan ko, hindi ko napaistad ng 3 beses. 2 lang, kaya hindi nag-take. Kasi medyo napabayaan ko. Sa susunod, 3 na yan, sabay-sabay mag-hit. Susurbulin ko na po yun. So, kung kumita ako ng almost 230,000 last year po yun, totoo yun. 30,000 sa 2 babae. Paano po kung ito si Cotton? Gaya nito, para sa timer, laki ng tiyan. For sure yan, 7 pataas yan. Yung papi, sana. Kunyari lang po nanganak si Cotton ng 7, 14 na lang po. 14. Okay? Kunyari lang po, nanganak. Itong taon na to, 14,000. Ay, 14 puppies. Sana po, sana. Hindi ko to bebenta ng 12,000 kasi malamit po to. Laki po nito. Kumpara nyo dito ngayon, laki ng kadaya-daya yan. Bebenta ko to 15. Yung puppy. Or kung sabihin natin, may 12 din siguro. Mga male, ano. So, compute natin, sige, sa 12 na lang uli. Times 14. O gawin natin times 15 kasi 12 lang, dapat 15,000 eh. So, ganun uli. Kung times 15 siya, 190 plus. 190 plus 230. Ilan po yun? Oh, lagpas na siya ng ng 400,000. Totoo po yun. Kasi hindi lang maramdaman sa ngayon dahil may binabayaran po ako no? Ano nakakaraos siya dahil sa aso. Pero ito, wala na. Pag nanganak to, wala na talagang tuloy-tuloy na to. Doon ako makakapagsimula. And I'm planning na bumili ng ibang breed. Yung aking dream na aso is Samoyed. May kausap na ako, isang 50, isang 45. Pares yun eh. Kailangan kasi hindi magkapatid. So yung Samoyed, isang tuto, 45. So yung mga 60 talaga. So yun ang gusto. Yun. Plus ito, hindi ka naman bibitawan to. So kumikita ako ng 400 plus. Sabihin natin 400. Yun ang expected ko nakikitain ko kung 3 na to. Sa isang taon. O, ibalik natin. Yung 2 lang muna. Huwag na muna si Cotton kasi buntis pa lang to. Yung 2. Di ba? Kano kinita ko kay Pickles nun? 220 plus sa isang taon sa 2 aso. Ganun kalaki ang kita. Kaya sa'yo, Sir Ramon, ako kurso mo. Promise, kurso mo. May natulungan ako. 4 nga sila. Ngayon, nagpo-post na sila ngayon sa akin ng puppy. Sila na yung nagbebenta. Kaya laking pasalamat nila sa akin. Si Ma'am Cute, taga Baguio. Yung isa pusa, yung isa Shih Tzu, and meron niya Pomi. 4 sila eh. So, natutuwa ako. Paano yung pasalamat nila sa akin? Nagko-comment pa nga sa YouTube yun. Ayaw rin nila nung una eh. Na di-discourage nga sila kasi laki ng gasto. So, inalaman nila kung paano ang totoong sistema. So, nagpapasalamat sila sa akin. Masama pa ba yun? Kikita tayo ng ganung halaga sa isang taon? Kung isa kang ordinaryong employee, sabihin natin 14,000 a month ka. So, yung 14,000 yung fraction yun yun din ang magiging 13 month mo, 14,000 sa isang taon. Maghihintay ka ng isang taon para maka 14,000. Ito, magkano kinikita ko sa isang taon? Diba? 220 plus. More or less sa 2 aso. Totoo yun. Kung ngayon yung gastos ko, rice lang naman ako, hindi ako more on dog food. Ang rice ko is, sa isang buwan kasi 4 na linggo, 3 linggo ko is puro rice, tsaka puro meat po yan Yung isang linggo ko may dog food yan. Kasi iba-iba dapat ang pagkain nila, dahil picky eater ang Siberian, tsaka ang Shih Tzu. So yun ang gastos ko, sabihin natin 6,000 naman. Diba? Kaya sa'yo, Sir Ramon, tuloy mo, kurso mo, tuloy mo, promise. One of these days, gusto ko ikaw na nagpo-post sa akin. Ka-member ko ng group yan, kahit na exotic ang niya eh. Member siya ng Siberian Husky Metro Manila PH. Ako
Ako kasi admin doon. Tapos masugid kong viewer yan sa YouTube channel ko na Mr. Dogo Style TV. Mr. Ramon, sir, aasahan ko talaga magpo-post ka one of this day sa akin. Mag-dog ka, try mo. Promise, maganda. Maganda ang income. And besides, dog lover ka. Passion mo yan. Napakadali kasi mag-alaga ng aso kung passion mo na at dog lover ka, parang animal lover ka. Kung hindi ka animal lover, mahirapan. Kasi pag hindi ka animal lover, hindi ka matyaga, magkasakit, mamamatay lang, hindi mo alagaan eh. Kaya tayo mga dog lover, tayo animal lover, alagaan natin. Kaya doon namamatayan. Doon namamatayan. Yung mga secret tayong medicine dyan, luunahan na natin. So yun, Sir Ramon expect ko yan, one of these days, ikaw na magpo-post sa group ko. And sana nakatulong to real talk lahat ng sinabi ko, real talk po yun. Hindi po ako nag-ayabang at wala naman akong dapat ipagyabang. Sinasabi ko yung totoo. Alam naman ng ibang breeder yan. Ganun naman talaga ang presyo. So yun ang kinikita ko. So sir expect ko yan. One of these days ikaw na magpo-post. Good luck sa atin both. God bless. Thank you for watching mga kadogo.